Malakas na palakpakan ang maririnig sa buong paligid habang papalabas ang mag-asawang Altamirano. Muli naman tumahimik ang paligid na magsimula ng magsalita si Mr. Altamirano. Tahimik lang si Mirasol at Eric habang nakikinig sa nagsasalita. Wala mang maintindihan si Mirasol sa mga sinasabi ni Mr. Altamirano dahil puro tungkol sa negosyo ang laman ng kanyang talumpati. Nakipalakpak na lang siya sa mga tao nang marinig niya nagpapalakpakan ng mga ito. Hanggang sa muling nagsalita si Mr. Altamirano. "Ladies and gentlemen, I would like to introduce to you my son and only heir, the young and smart new CEO of Altamirano Enterprises, Mr. Reggie Altamirano." Buong pagmamalaking pakilala nito sa kanyang anak. Malakas na palakpakan ang maririnig sa loob ng bahay ng Altamirano. May isang spotlight din ang biglang nagliwanag at nakatutok ito sa taas na isang napakagarang grand staircase ng mansyon. Tahimik lang si Mirasol habang sinusundan ng kanyang paningin ng spotlight na umiikot sa may stage hanggang sa natapat na ito sa hagdan ng mansyon. Nang tumigil ang spotlight sa itaas ng hagdan ay nakita ni Mirasol ang isang lalaki na nakatayo sa itaas na bahagi ng hagdan. Nakasuot ito ng blockman suit na bagay naman sa binata. Napansin ni Mira na bata pa ito at mukhang bagong graduate lang dito sa college. Ngunit napakaseryoso ng mukha niya at mukhang mayabang din ang lalaki. Hindi man lang ito ngumiti o kumuway sa mga bisitang bumabati sa kanya. "Eric, kilala mo ba ang lalaking iyan?" Pabulong na tanong ni Mira sa kaibigan habang ang mga mata nito ay nakatingin sa kinaroroonan ng lalaki. Siya ang pinakabatang CEO ngayon sa ating bansa. Kilala siyang matalino at magaling magpatakbo ng mga negosyo. Maliban sa mga negosyo ng kanyang pamilya, meron din siyang sarili mga negosyo na naipatayo na galing mismo sa sarili niyang pagsisikap. Pabulong din na sagot ni Eric. Tumango na lang si Mira dahil sa narinig niyang sagot ni Eric. Wala siyang alam sa mga negosyo kaya hindi siya interesadong alamin pa mga bagay-bagay tungkol dito. Hindi naman niya kilala ang lalaki na iyon kaya binaliwala na lang niya ito. Hanggang sa magsimula ng umikot ang mag-anak sa mga bisita. Isa-isa nilang binata at kinamayan ang kanilang mga panauhin. Lumapit ang mag-asawang Altamirano sa kanilang table. Malawak pa ang pagkakangiti ng mga ito sa kanila. Magalang din silang bumati kay Eric. "Eric, iho, mabutit nakarating ka ngayong gabi." Pagbati ni Mr. Altamirano kay Eric. "Magandang gabi po, Mr. Altamirano." Sagot ni Eric sa matanda. "Masaya kami mag-asawa dahil pinaunlakan mo ang aming imbitasyon. Sana maging magkasosyo din tayo sa hinaharap, iho. Isang malaking karangalan iyon sa amin kung mangyayari." Masayang wika na Mr. Altamirano kay Eric. "Thank you, Mr. Altamirano." Matipid na sagot ni Eric. Hindi man lang ito umiti sa kanyang kausap. Naisip ni Mira na ibang klase din pala ang kanyang kaibigan kapag nakikipag-usap na ito sa matataas na tao. Lumalabas din ang kanyang totoong estado sa buhay. Nagiging seryoso ang mukha nito at hindi man lang siyang umiti sa kanyang kausap. "Baka naman gusto mo kaming ipakilala sa napakaganda mong kasama, iho." Pabirong wika ni Mr. Altamirano. "Her name is Mirasol and she's my sister." Pakilala ni Eric kay Mira. Inakbayan din siya ni Eric at bahagyang inilapit pa siya sa kanyang katawan. Hinayaan lang ni Mira sa Eric. Hindi na lang niya ito sinaway. Kung sa bagay, hindi na rin masama kung ituturing siya ni Eric na kapatid. Malaking karangalan na din ito para sa kanya. Isang pares ng mata ang nakamasid kina Mirasol at Eric. Mataman nitong pinapanood ang dalawa habang sumasayaw. "Baka matunaw, bro." Biro sa kanya ng kanyang kaibigan. Hindi niya namalayan na lumapit na pala ito sa kanya. "She's so beautiful. Do you know her?" Tanong pa na lalaki sa kaibigan niya. Lumagok muna ng alak si Reggie bago sagutin ang tanong ng kaibigan. "No." Maikling sagot ng binata sa kamuling uminom ng alak. Masayang sumasayaw sina Mirasol at Eric. Nawili ang dalawa sa pagsasayaw kaya naman hindi na nila namalayan ang paglipas ng oras. Hating gabi na nang sila'y umuwi na dalawa. "Naku Eric, lagot ako nito. Hanggang 10:00 lang ng gabi. Ang bukas ng boarding house ko. Hindi na ako makakapasok sa loob ngayon." Wika ni Mira habang hindi maipinta ng kahit na sinong pinakamagaling na pintor ang kanyang muka.
Don't worry, sa penthouse ka nalang matutulog. Meron naman akong guest room. Bukas na lang kita ihahatid, okay? Sagot naman ni Eric habang nakafocus ang paningin nito sa kanilang daan. Nakakahiya naman pero sige na nga. Kaysa matulog ako sa labas ng gate ng aking boarding house. Sagot niya sa binata na ikinalingon naman sa kanya ni Eric. Hindi naman kita hahayaan na matulog sa labas ng boarding house mo. Ako ay nag-invite sa iyo dito sa labas, kaya responsibilidad kita ngayon. Saka ako lang naman na nakatira sa penthouse na iyon kaya ayos lang na doon ka muna tumuloy. Wika sa kanya ni Eric. Salamat Eric. Pasasalamat niya sa binata. Palagay ang loob ni Mira sa binata. Hindi rin siya natatakot kay Eric. Hindi niya mawari ngunit masaya siyang kasama ang binata. Tanghali na nagising si Mirasol kinabukasan. Agad siyang naligo at nagbihis. Muli niya isinuot ang kanyang damit na suot kahapon. Kinuha din niya ang kanyang bag na bigay sa kanya ng kanyang tita Joy. Matapos maayos ang kanyang sarili ay agad na siya lumabas sa kwartong tinulugan niya. Paglabas niya sa kwarto ay iginala nito ang kanyang paningin sa buong sala ng penthouse upang hanapin ang kanyang kaibigan. Ngunit hindi niya nakita ang kanyang kaibigan sa sala at wala din ito sa kusina. Kaya nag-iwan na lang siya ng sulat upang ipaalam kay Eric na umalis na siya. Pagkatapos magsulat ni Mirasol sa papel ay mabilis na siya lumabas ng penthouse ni Eric. Kailangan kasi niya makauwi agad dahil may tatapusin pa siyang aralin ngayon. Kaya nagmamadali na siyang makauwi. Paglabas ni Mirasol sa building ay agad naman siyang nakasakay ng jeep pauwi sa kanyang boarding house. Mabilis naman siya nakarating sa kanyang tinutuluyan. Pagbaba niya ng jeep ay dumaan muna siya ng karinderya upang kumain ng kanyang pananghalian. Kanin at munggo ulit ang kinain niya. Ito lang kasi ang mura at masarap. Mabilis lang siyang natapos na kumain kaya agad na niyang binayaran ang kanyang kinain upang makauwi na. Patakbo pa siyang tumawid ng kalsada upang pumasok sa gate na kanyang tinutuluyan. Magkatapat lang kasi ang kanyang boarding house at ang paborito niyang kainan. Pagpasok ni Mirasol sa kanyang kwarto ay napansin niyang hindi pa nababago ang ayos ng kwarto nila ni Helen. Ibig sabihin noon ay hindi pa bumabalik si Helen dahil wala pang bakas na bumalik ito sa kanilang tinutuluyan. Maayos pa rin kasi ang loob ng kanilang kwarto. Hindi pa nagagalaw ang kama nito na inayos niya kahapon. Baka mamayang gabi pa iyon babalik. Hihintayin na lamang niya ito. Gabi na rin natapos ang lahat ng gawain ni Mira. Kaya inayos na niya ang kanyang mga gamit na dadalhin sa school kinabukasan. Natupi na rin niya ang kanyang mga damit at maayos na niyang inilagay sa kanyang cabinet. Gabi na rin kaya nagpa siya si Mira na bumaba upang bumili na ng kanyang pagkain. Hindi na rin siya nagmerienda kanina upang makatipid siya ng kanyang pera. Palabas na si Mirasol sa gate nang may tumigil na sasakyan sa tapat ng gate. Natigilan pa si Mira nang bumukas ang pinto. Isang lalaki ang lumabas sa driver's seat at umikot pa ito upang ipagbukas ng pinto ang kasama nito. Lalong nagulat si Mirasol dahil ang lumabas sa loob ng kotse ay ang kanyang kaibigan. Helen! Masayang pagtawag ni Mira sa kaibigan habang kumakaway. Agad naman siyang nilungan ni Helen. Ganun din ang kasama nitong lalaki. Mira, ikaw pala. Halika dito. Ipakikilala kita sa kuya ko. Wika ni Helen habang nakangiti. Niyakapan nito si Mira na tinugon na naman ng dalaga. Para silang hindi nagkita ng 2 taon sa higpit ng pagkakayakap nila sa isa't isa. Mira, ang kuya ko nga pala. Si Kuya Henry. Kuya, siya yung ikinukwento ko sa iyong kaibigan ko. Si Mirasol Atienza. Papapakilala ni Helen sa dalawa. Hi Mira, nice to meet you. Nakangiting inilahad ni Henry ang kanyang palad sa harapan ni Mirasol. Hello, Kuya Henry. Nice to meet you din po. Sagot naman ni Mirasol sa binata. You look familiar. Mirasol, did we met before? Nag-aalangan na tanong ni Henry sa dalaga. Naku kuya ha, luma ng style mo niyan. Huwag mo isalang kaibigan ko sa mga babae mo. Umuwi ka na nga. Baka isumbong pa kita kay mommy. Asar na wika ni Helen sa kapatid. Itinulak din niya ito papasok sa loob ng kotse nito. Naiwan naman na nag-iisip si Mira. Ngayon lang din niya napagtanto na parang nakita na nga niya dati ang kapatid ni Helen. Hindi lamang niya matandaan kung saan. Halika na sa loob, Mira. Meron pala akong baon na pagkain para sa atin dalawa. Wika ni Helen sa kaibigan. Tinulungan naman ni Mirasol ang kaibigan upang buhatin ang mga dala nitong bagahe. Ang dami mo namang dala, Helen. Dito ka na ba titira?
Tanong ni Mirasol sa kanyang kaibigan habang dinadala ang mga paper bag na dala ni Helen. Tinawanan lang ni Helen ang kanyang kaibigan. Sadyang mapagbiro talaga si Mirasol at isa iyon sa ugali ni Mirasol na nagustuhan ni Helen dahil hindi ito boring kasama. Matatawa ka sa mga kainosentehan at kapilyahan nito. Pagkapasok nila sa kanilang kwarto ay agad na ibinaba ni Mirasol ang mga dala niyang paper bag sa sahig. Kinuha naman ni Helen ang isang paper bag at ipinatong sa maliit nilang lamesa. Inilabas din ito mga Tupperware na nakalagay sa loob at sa kabinuksan. Wow, mukhang masarap ang dala mo, Helen ah. Ano ba mga yan? Wika ni Mirasol sa kalumapit sa kaibigan. Nagpaluto ko kay Yaya ng Bicol Express at chop suey. Alam ko kasi mahilig ka sa gulay at maanghang na pagkain kaya heto, nagdala ako ng hapunan natin. Sagot ni Helen. Saka nagsimula ng sumandok ng kanin. Halika na Mira, alam ko hindi ka pa kumakain. Muling paanyaya ni Helen sa kaibigan. Salamat Helen, di pa talaga ako kumakain. Kaya nga ako bumaba para sana makakain na. Sagot niya sa kaibigan. Nagligpit ka pala dito sa kwarto natin. Thank you friend, ang linis at ang ayos na ng mga gamit ko. Pasasalamat ni Helen sa kaibigan. Magkatabing umupo magkaibigan sa harap ng maliit nilang lamesa. Pinagkasya na lang nila ang kanilang mga pagkain at plato sa maliit na space. May nakalagay kasing computer sa ibabaw. Pag-aari ito ni Helen. Lahat din ng mga books nila ay nasa magkabilang gilid. Pandalawahan ang kwarto nila kaya medyo maluwang naman ito kumpara sa ibang room dahil karamihan ay 4 ang tao sa isang room. Habang pauwi, si Henry sa kanilang bahay ay muli niyang naalala ang kaibigan ng kanyang kapatid. Pilit niyang inaalala kung saan niya ito unang nakita. Biglang nag-ingay ang kanyang cellphone kaya agad niya itong sinagot. Hello bro, where are you? Okay, I'm on my way. Agad din na pinatay ni Henry ang tawag. Mas binilisan din ito ang pagpapatakbo sa kanyang kotse. Tahimik na umiinom ng alak si Reggie. Nakaupo siya sa kanyang paboritong bar chair sa harap ng minibar sa kanyang kondo. Malalim itong nag-iisip dahil hindi maalis sa kanyang sistema ang mukha ng babaeng naging panauhin nila sa mansyon. Nagsisisi din siya dahil hindi niya nilapitan ang babae at nakipagkilala dito. Tunog ng doorbell ang nagpabalik sa kanyang sarili. Agad siyang tumayo at naglakad patungo sa pinto upang buksan ito. Alam niya ang kaibigan na niya iyon kaya nagmamadali niyang binuksan iyon. What is your problem bro? Bakit ka nagiinom na mag-isa? Tanong ni Henry sa kaibigan. Umupo na rin ito sa katapat nitong upuan at nagsalin ng alak sa baso. Bro, remember the girl last night? Tanong ni Reggie sa kaibigan habang ang paningin nito ay nasa loob ng baso. Pinagmamasdan niya ang ice na umiikot sa loob ng baso habang pinapaikot-ikot niya ito. Yeah? Why? Did she bother you or something? Nagtatakang tanong sa kanya ni Henry. Oo bro, parang gusto ko nang iuntog ang ulo ko dahil hindi siya mawala-wala sa isip ko. Pati mukha niya nakikita ko na rin kahit saan ako tumingin. Ano bang meron sa babaeng iyon? Bakit ayaw niya akong patahimikin? Wika ni Reggie sa kaibigan. Binitawan din niya ang kanyang hawak na baso at saka hinawakan ang kanyang ulo. In love ka na bro, congrats! Tumatawang sagot ni Henry sa kaibigan. Hindi ito makapaniwala mangyayari ito sa kanyang kaibigan dahil sa dami ng mga babaeng dumaan sa kamay nito ay wala man lang na naaalala kahit isa kapag nahukuhan na nito ang gusto niya. Karma ko na siguro ito bro. Bakit naman ako magkakagusto sa isang babaeng hindi ko kilala? Naguguluhan na tanong niya kay Henry. Puntahan mo siya at kilalanin. Baka sakaling mahanap mo sagot sa iyong mga katanungan. Payo ni Henry sa kaibigan. Saan? Hindi ko nga alam ang pangalan niya. Paano ko siya hanapin? Maagang nagising sina Mirasol at Helen upang maghanda sa kanilang pagpasok sa kanilang mga klase. Sabay din silang lumabas ng kanilang boarding house. Paglabas nila ng gate ay sinalubong naman sila ni Eric. Naghihintay ito sa kanilang dalawa sa kanilang paglabas. Eric, ang aga mo naman. Gulat na tanong ni Mirasol sa kaibigan ngunit hindi siya pinansin ni Eric dahil nakatingin lang ito sa mukha ni Helen. Hi Helen. Kinakabahan na pagbati ni Eric sa dalaga. Hello. Naiyang sagot ni Helen sa binata. Magtititigan na lang ba kayo dyan?
May pasok pa kaya tayo? Wika naman ni Mirasol na ikinatigil ni na Eric at Helen. Sakay na kayo sa kotse ko para hindi na kayo maglakad na dalawa. Pag-anyaya ni Eric sa kanila para mawala ang pagkapahiya niya. Napangiti naman si Mirasol. May naglalaro din sa kanyang isipan, kaya agad na sumang-ayon sa sinabi ni Eric. Alam niya may gusto si Eric sa kaibigan niya kaya tutulungan niya ito kay Helen upang magkalapit silang dalawa. Talaga Eric? Ay salamat at hindi na tayo maglalakad, Helen. Halika na, sakay na tayo. Wika niya. Ngunit nauna siyang lumapit sa kotse ni Eric at binuksan nito ang pinto sa likod. Saka mabilis na umupo. Maya-maya pa ay bumukas na rin ang pinto sa passenger seat. Nakita niya si Eric ang nagbukas noon at inalalayan pa si Helen na makasakay. Matamis na ngumiti si Mirasol dahil sa nakikita. Bagay na bagay kasi sina Helen at Eric. Pareho din silang may kaya sa buhay kaya dapat talaga sila ang nararapat magkasama. Agad na nakarating ang tatlo sa kanilang university. Pagkababa ng sakyan ay nagkanya-kanya na sila ng lakad at agad na silang pumasok sa kani-kanilang mga klase. Sa dami ng ginawa ni Mirasol ay hindi niya namalayan ang paglipas ng oras. Malapit nang mag-uwian kaya naghanda na si Mirasol. Inaayos na rin niya ang kanyang mga gamit upang mabilis siyang makaalis mamaya. Sa cafe na tumuloy si Mirasol para sa kanyang 3 hours part-time job. Kasalukuyan siya nag-aayos ng mga gamit sa may counter nang pumasok sina Eric at Helen. Palihim panginitian siya ng kanyang kaibigan nang makapasok na ito. Binati muna siya ng kanyang dalawang kaibigan bago sila naganap ng kanilang mauupuan. Masayang pinagmasdan ni Mirasol ang dalawa habang nakaupo ang mga ito sa tabi ng glass wall. Tahimik lang siyang kumain ng kanyang merienda na inihatid pa sa kanya ni Eric. Nang matapos kumain sina Eric at Helen ay muli na naman silang lumapit sa kanya upang magbayad. Nagpaalam na rin ang mga ito sa kanya upang makauwi na sila. Maraming customer sa cafe kaya abala si Mirasol sa kanyang trabaho. Hindi lang kasi pagiging cashier ang trabaho niya. Tumutulong din siya sa paggawa ng kape. Lalo pat napakadaming customer ang nag-o-order nito. Paglabas ni Mirasol sa cafe ay nagulat ang dalaga sa taong tumawag sa kanyang pangalan. Mirasol! Malakas na pagtawag ni Henry sa dalaga habang nakatayo ito sa tabi ng kanyang kotse. Agad namang napalingon si Mirasol sa lalaking tumawag sa kanyang pangalan. Napakunot pa ang kanyang noo nang makilala nitong binata. Kuya Henry, anong ginagawa mo dito? Tanong ni Mirasol, nagulat dahil sa biglang pagsulpot ni Henry sa kanyang pinagtatrabahuhan. Hi Mira, pauwi ka na ba? Tanong ni Henry sa dalaga. Alanganin din ang ngiti nito na mukhang kinakabahan. Oo kuya, pauwi na ako. Bakit ka pala nandito kuya? Magkakape ka ba? Sarado na kasi kami. Wika ng dalaga. Nagtataka din siya kung bakit napadpad sa lugar na iyon si Henry. Pasensya ka na, Mirasol ha. Meron lang kasi ako ipakikilala sa iyo na makulit na nilalang. Pabirong wika ni Henry kay Mirasol na siyang ikinakunot ng noo ni Mirasol. Anong makulit na nilalang sinasabi mo kuya? Naguguluhan na tanong ni Mira sa kaharap. Nakanguwi din ang binata sabay kamot ng kanyang ulo. Magsasalita pa sana si Mirasol nang biglang bumukas ang pinto ng isa pang kotse na nasa tabi nila. Nang dahil din sa'yo, kaya nawala ang paninda kong bag. Ilang gabi kong pinagpuyatan na gawin ang bag na iyon tapos nawala lang ng dahil sa'yo. Halos hindi huminga si Mira habang pinagsasabihan nitong binata. Hindi na rin niya namalayan na dinuduro-duro na rin niya ito. Napalunok muna si Reggie bago itong magsalita. Nagulat din siya sa mga sinabi ni Mira. Hindi niya akalain ang babaeng napagtripan nila sa Isla Paraiso at ang babaeng kaharap niya ngayon ay iisa. Sorry miss, hindi ko sinasadya na gawin iyon sa'yo. Aaminin kong kasalanan ko. Nagpustahan kasi kami noon ni Henry at nagkataon na ikaw ang napili ni Henry na mapagtripan. Sorry tala. Hindi natuloy ni Reggie ang kanyang sasabihin dahil biglang dumapo ang kamay ni Mirasol sa kanyang muka. Pagtingin niya sa dalaga ay si Henry na ang pinagsampal nito. Todo iwas naman si Henry kay Mirasol. Ayaw din itong hawakan ng kamay ng dalaga dahil natatakot ito. Walang hiya ka! Itinuring pa naman kitang kuya tapos ikaw palang isa sa mga walang hiya na ng basta sa akin noon. Isusumbong kita kay Helen.
Sasabihin kong bastos ang kuya niya. Galit na wika ni Mirasol dahil hindi man lang niya nasampal si Henry. Kaya sa sobrang inis niya ay muli siyang lumapit kay Reggie at isang malakas ulit na sampal ang ipinagkaloob niya dito. Saka patakbong umalis sa kanilang harapan. Hindi naman nagalit sa kanya ang binata. Buong puso naman niyang tinanggap ang pagsampal sa kanya ni Mirasol upang kahit papano'y maibsan ang galit ng dalaga sa kanya. Napabuga pa siya ng marahas dahil sa naisip. Hindi niya lubos maisip na ang babaeng napagtripan nila sa probinsya ay ang babaeng biglang gugulo sa kanyang isipan. Hahayaan na muna niya sa ngayon ang dalaga. Ngunit hindi ito ang huli na pupuntahan niya ito ngayon. Ngayon lang siya nagkaganito dahil nasanay siya sa mga babae. Babae ang lumalapit sa kanya at nagbibigay sa kanya ng ligaya kahit hindi niya hilingin. Ngunit iba ang nararamdaman niya kay Mirasol. Kakaiba din ito sa mga babaeng nakilala niya dahil si Mira lang ang unang babaeng umaway at nakapanakit sa kanya. Inis na inis si Mirasol nang iwanan nito ang dalawang lalaki. Mabilis siya naglakad pabalik sa kanyang tinutuluyan. Diretso siyang pumasok sa loob at umakyat sa kanilang kwarto. Hindi na nga niya pinansin ng mga housemates niya na nakaupo sa sala. Pagpasok ni Mirasol sa loob ng kwarto ay nadat na naman niya si Helen na nakaharap sa kanyang computer. "Hi Mira, kumusta ang sales natin sa cafe?" Tanong sa kanya ni Helen. Tinanggal din ng dalaga ang salamin nito saka ito humarap sa kanya. "Anyari sa mukha mo? Bakit ka nakasumangot ng ganyan?" Nagtatakang tanong ni Helen kay Mira. "Naiinis lang ako sa dalawang kulugo na bastos." Sagot niya sa kaibigan habang nangahaba ang kanyang uso. "Ha? Sinong kulugot bastos?" Nagtatakang pag-usisa ni Helen kay Mirasol. "Sino pa? Di yung kuya mo at ang kaibigan niya." Nagagalaiting sagot ni Mirasol kay Helen. "Si Kuya Henry? Bakit? Anong ginawa sa'yo ni Kuya? Mira?" Kinakabahan na tanong ni Helen at bigla din siyang natakot dahil kilala nito ang kanyang kapatid. Talagang may pagkatarantado ito at babaero din. "Alam mo, isa pala ang kuya mo sa mga nambastos sa akin doon sa probinsya? Yung ikinukwento ko sa'yo? Dati pa? Tapos yung kaibigan niya na si Reggie. Siya nang saboy sa akin ng tubig at tinila pa ako sa dagat. Siya din ang umabol sa akin noon sa resort kaya nawala ko yung bag na itinitinda ko." Nakasimangot na sumbong ni Mirasol sa kaibigan. "Umanda sa akin si kuya. Susumbong ko talaga siya kay mami." Pagbabanta ni Helen sa kanyang kapatid. "Pinuntahan nila ako sa cafe kanina. Tapos gusto daw ako makilala ng kaibigan niya. Joke ba yun? Nagulat nga ako kasi kaibigan pala ng kuya mong bastos na lalaking iyon." Patuloy ni Mirasol. Hindi pa rin nawawala ang kanyang pagkainis sa dalawang lalaking sumira sa kanyang gabi. Ilang minuto din na nakaparada ang kotse ni Reggie sa harap ng boarding house ni Mirasol. Nauna na kasing umuwi si Henry kanina pagkahatid sa kanya ng kaibigan sa lugar kung saan nangungupahan ang kapatid nito at ang kaibigan niya na si Mirasol. Hindi pa rin makapaniwala si Reggie sa gulo ng mga pangyayari. Hindi niya inaakalang ang babae sa isla at ang babaeng nagpunta sa kanilang mansyon ay iisa. Hindi rin niya alam kung paanong naging magkasama si Mirasol at ang isang batang bilyonaryo na kasama ni Mira nang nakaraang gabi. Alam na Reggie na ang binatang iyon ay ang nag-invite kay Mirasol upang samahan siya sa party na iyon. "Ano bang meron sa iyo, Mirasol? Bakit mo ba ako ginugulo ng ganito?" Tanong ng kanyang isipan at muling nahampas ni Reggie ang kanyang manibela dahil sa inis sa kanyang sarili. Paano niya lalapitan si Mirasol ngayon? Galit na galit ito sa kanya at kulang na lang ay sakalin siya nito kanina. Pero buo na ang isip niya. Gagawin niya ang lahat upang mapatawad siya ng dalaga. Patinding challenge ito sa kanya dahil hindi siya ang uri ng taong magpapakumbaba sa ibang tao ngunit gagawin niya ang lahat ngayon. Mapatawad lang siya ni Mirasol. Hanggang sa magpasya na siyang umalis sa lugar at babalik na lang siya kinabukasan. May ngiti sa labi si Reggie habang iniisip niyang babalik siya kinabukasan at muli niyang masisilayan ang maamong mukha ng dalaga. Sunod-sunod na katok ang nagpagising kina Mirasol at Helen. Napakalakas kasi ng pagkakakalabog ng kanilang pinto at parang gusto nang gibain ng taong may kagagawa ng pagkatok ang kanilang naririnig. "Ano yun?" Magkapanabay pang tanong ni Mirasol at Helen na kapwa nagulat sa malakas na kalabog ng kanilang pinto. Agad na bumangon si Mirasol upang buksan ang pinto ng kanilang kwarto. Halos hindi pa nga ito makatayo ng diretso dahil sa gulat.
Ano ba nangyayari? Meron ba sunog? Asar na tanong ni Mira sa taong nasa harapan ng kanilang kwarto. Walang sunog, girl, pero ang boarding house natin malapit ng matabunan. Kinikilig na sagot ng babae kay Mirasol. Ha? Bakit? May landslide ba? Teka, ano bang pinagsasabi mo? Hindi kita maintindihan. Naguguluhan na tanong ni Mirasol sa babae. Maligo ka nga muna sa kakalumabas. Para kang bruha. Baka ma-turn up sa'yo yung secret admirer mo. Pagtataboy sa kanya ng babae, itinulak pa siya papasok sa loob ng kanyang kwarto at isinara ang pinto. Ano ba yun? Tinatamad naman na tanong ni Helen sa kaibigan sabay hikab din ito. Ewan ko, ang gulo nilang kausap. Mauna na ako maligo. Paalam niya kay Helen saka kinuha na ang kanyang mga isusuot na damit at pumasok na sa banyo. Paglabas din na Mirasol at Helen ay tumambad sa harapan nila ang napakadaming bulaklak sa harapan ng kanilang pinto. Nagtaka pa mga kaibigan dahil wala na silang madaanan sa dami nito. Bakit ang dami bulaklak dito? Kanino mga ito? Nagtatakang tanong ni Mirasol kay Helen. Agad naman na kinuha ni Helen ang sobra sa ibabaw ng napakalaking bouquet. Mabilis niyang binasa ito at bigla nalaki ang kanyang mga mata. Friend, para sa'yo. Wika ni Helen sabay pasa sa card na hawak niya. Agad naman na kinuha ni Mirasol ang card at binasa ang nilalaman nito. Mirasol, please forgive me. Reggie. Ito ang nabasa ni Mirasol sa card na hawak niya. Muling sumama ang mukha ni Mirasol dahil sa kanyang nabasa. Muling bumalik sa kanyang isip ang pagkainis niya sa binata. Tahimik na nakaupo si Reggie sa loob ng kanyang kotse habang hinihintay niyang lumabas sa Mirasol. Maaga siyang gumising upang puntahan ang dalaga at isagawa ang kanyang plano. Napangiti pa siya sa kanyang naisip ngunit bigla din siyang natigilan dahil sa pagtunog ng kanyang cellphone. Number lang ang nakita niyang caller. Hindi din niya kilala ang number na iyon. Agad na sinagot ni Reggie ang tawag. Naisip nitong baka importante ang sasabihin ng tumatawag na iyon sa kanya ngunit nagulat siya sa malakas na boses ng babae sa kabilang linya. Parang mabibingi din siya sa lakas ng boses nito kaya medyo inilayo niya ang cellphone sa kanyang tenga. Tuloy-tuloy din ito nagsasalita habang galit na galit ito sa kanya. Mirasol? Bulalas niya saka tumingala sa itaas na bahagi na inuupahang bahay ng dalaga. Mabilis din na lumabas si Reggie mula sa kanyang pagkakaupo sa loob ng kanyang sasakyan. Malalaki ang hakbang niya pumasok sa gate ng paupahan at lumapit sa maliit na bintana. Excuse me, Manang Carmen. Pwede po ba akong pumasok? Kukunin ko lang ang mga bulaklak. Nagagalit kasi sa akin si Mirasol. Hindi na daw kasi siya makalabas eh. Wika ni Reggie sa may-ari ng paupahan habang kinakamot ang kanyang ulo. Diyos ko naman kasing bata ka. Ano ba kasi pumasok sa utak mo at pinadalan mo ng sangkatutak na bulaklak yung si Mirasol? Kahit sino talaga yung magagalit sa ginawa mo. Nag-aksaya ka na nga ng pera, lalo pang nagalit sa yung nililigawan mo. Saka hindi lahat ng babae matutuwa kapag nakatanggap ng bulaklak. Iba ang pagkakakilala ko sa batang iyon. Mabuti pa, kilalanin mo muna ng mabuti ang kanyang ugali at buong pagkatao. Mahabang litanya ng babae kay Reggie. Hindi na lang umimik si Reggie. Tama nga naman ang babae. Hindi ang katulad ni Mirasol ang makukuha sa pabula-bulaklak lang. Mabilis siyang umakyat sa hagdan at hinanap kung nasaan ang mga bulaklak na ipinabuhat niya sa mga borders kanina. Nakita niya ito sa pinakadulong bahagi ng hallway at nakasalansan sa harap na isang pinto. Nasapo ni Reggie ang kanyang noo dahil sa nakita ng kanyang dalawang mata. Kaya pala galit na galit sa kanya si Mirasol ay talagang wala na itong madaanan palabas dahil sa mismong harapan ng pinto ng kanyang kwarto nakalagay ang mga bulaklak. Napakaganda pa ng pagkaka-arrange ng mga bouquet at talagang nakaharap ito sa pinto. Ngunit wala nang pwedeng daanang palabas ang mga nasa loob. Halos lipa rin ni Reggie ang mga bulaklak at mabilis niya itong hinawi. Ipinagilid din niya ito upang makalabas ang tao mula sa kwarto. Mabilis din siyang kumatok sa pinto upang ipaalam na pwede nang lumabas si Mirasol. Mirasol! Mirasol! Pagtawag niya sa pangalan ng dalaga, sabay katok sa dahon ng pinto. Agad naman na bumukas ang pinto at bumungad sa kanya ang mukha ni Mira na hindi pa rin maipinta ng kahit na sinong pinakamagaling na pintor. Oh, kulugo! Mabutit nandito ka na. Alisin mo lahat ang mga bulaklak na iyan ngayon din. Ginawa mo pang flower shop ang harapan ng pintuan namin. Nandahil sa mga bulaklak na iyan kaya hindi kami makalabas ng kaibigan ko. Dapat maaga kami lalabas pero hinarangan mo ang daanan namin.
Inis na wika ni Mirasol kay Reggie. Nakapamewang pa ito sa harapan ng pinto habang tinatalakan si Reggie. Sorry, hindi ko naman alam na ihaharang pala dyan sa harap ng pinto ang mga bulaklak na iyan. Ipinabuhat ko lang kasi sa mga borders kanina para ibigay sa'yo. Kinakabahan na paliwanag ni Reggie. Halika na Helen, malalate na tayo. Pagtawag ni Mirasol sa kaibigan, saka mabilis na kinuha ang kanyang bag at mga ibang dadalhin sa kanyang klase. Ihatid ko na kayo. Babalikan ko na lang itong mga bulaklak dito. Wika ni Reggie saka mabilis na sunundan ang dalawang dalaga. Sumakay na kayo sa loob at ihatid ko kayo. Muling wika na Reggie nang makalabas na sila ng gate. Halika na friend, late na tayo. Wika naman ni Helen saka hinila ang kamay ni Mirasol. Ayoko, ikaw na lang kung gusto mo. Inis na sagot ni Mira sa kaibigan. Pero late ka na. Ka na kasi magmatigas pa. Muling wika ni Helen sa kaibigan. Nagsimula na rin kasing maglakad ito ng mabilis upang makalayo sa dalawa. Ngunit nagulat si Mira nang bigla na lang siyang umangat sa lupa. Malakas na napatili siya. Hindi niya kasi inaasahan na bubuhatin siya ni Reggie. Malalaki din ang hakbang ni Reggie na bumalik sa kanyang kotse upang isakay si Mira. Huwag kang malikot kung ayaw mo mahulog. Pabulong na wika na Reggie sa dalaga. Natigilan naman si Mirasol sa ginagawa niyang pagpupumiglas dahil bigla siyang kinilabutan sa ginawang pagbulong sa kanya ni Reggie. Nagtayuan din ang mga buhok niya sa katawan dahil sa kilabot na hatid nito sa kanyang buong pagkatao. Mahigpit na hinawakan ni Mirasol ang leeg ni Reggie upang hindi siya mahulog. Agad kung mabitawan siya ng binata. Agad naman na pinaupo ni Reggie ang dalaga sa unahan habang si Helen ay nakahawak sa pinto ng kotse. Pinagbuksan na ni Helen ang pinto ang kanyang kaibigan kaya madaling na ipasok ito sa loob ni Reggie. Pagkababa ni Reggie kay Mirasol sa upuan ay muli pa siyang dumukwang upang lagyan ito ng seatbelt. Parang napipi naman si Mirasol dahil hindi na ito nagsalita pa. Parang nanigas din ang kanyang buong katawan dahil sa ginawang pagbuhat sa kanya ni Reggie. Hanggang ngayon ay dama pa rin niya mainit na hininga ng binata na tumama sa kanyang leeg at punong tenga. Dahil sa gulat ni Mirasol ay parang umurong pati ang dila niya. Kung kanina ay ang lakas-lakas ng kanyang boses, ngayon naman ay ang tahi-tahimik na nito na siyang ipinagtaka ni Helen. Mirasol, bakit hindi ka na nagsasalita? Parang kanina lang ang ingi-ingi ng bibig mo. Nagtatakang tanong ni Helen sa kaibigan. Medyo lumapit pa siya kay Mirasol upang marinig nito ang kanyang pagbulong. Nakaupo kasi si Mirasol sa harapan at siya naman ay nasa likod. Inirapan lang siya ni Mirasol at diretsong tumingin ito sa harapan. Napapangiti na lamang sa Helen dahil sa kanyang kaibigan. Mukhang nagkaroon na rin ng katapat ang kanyang kaibigan na may pagkabungangera. Nahuli din ni Helen ang palihim na pagngiti ni Reggie mula sa rear mirror. Mukhang masaya ang kaibigan ng kanyang kapatid ngayon. Parang nanalo ito sa karera dahil napapangiti ng walang dahilan. Mabilis na narating ni Mirasol at Helen ang kanilang university. Mabilis na bumaba si Reggie upang pagbuksan ng pinto si Mirasol. Todo alalay pa siya sa dalaga kahit pinapalo na siya ni Mirasol sa kamay. Hindi pa rin siya nagpatinag. Siya na rin ang nagbuhat sa mga gamit ni Mirasol upang makababa ito ng maayos.